Isinusulong ang pagpapaigting sa pagpapatupad ng SIM registration law. Ito po'y matapos mabisto na bultuhan ang pagbebenta ng mga pre-registered na SIM card na maaaring nagagamit sa panloloko o sa mga scam. May unang balita, si Darlene Kai. Bulto-bultong prepaid SIM cards at text blasters ang nakuha sa Pogo Hub na ito sa Pasay City, Kamakailan. Sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang mga SIM card ay ginamit para makapang-scam. Yan ay sa kabila ng mahigit 2 taon ng pagpapatupad ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Layo ng batas na makontrol ang pagbebenta ng SIM cards at irehistro ang lahat ng gumagamit nito sa layong pigilan ang mga text at online scam. Ang nakababahala, sa social media at online marketplaces, may nabibili pa ring pre-registered SIM cards. Obviously, marami pa talagang mga pre-registered SIM card na mga fake ang identities o laman o data doon sa loob ng registered SIM cards na yon. Ang nakakatakot kasi doon, yan po yung ginagamit ng mga magpupugo eh. Yan po yung ginagamit ng mga online scammers. Yan po yung ginagamit sa love scam tsaka sa online lending apps. Kaya ho pag iniimbestigahan natin, blanco po yung investigasyon kasi po minsan makakatapat ka during the investigation ng mga bogus na pangalan, bogus na address. So wala na, stop na ho yung investigation. Sinubukan namin gumawa ng mabilisang search sa online selling platform. Heto at hindi mabilang ang sellers na nag-aalok ng umano'y pre-registered SIM cards. Bultuhan pa ang bentahan ng iba. Kaya kailangan daw paigtingin ang pagpapatupad ng batas. Tulungan po ito sa implementation ng batas ng law enforcement agencies and yung mga telcos. Kailangan higpitan po siguro, dagdagan pa po natin ang mga safety nets pag nagpapa-register po tayo ng cards. Tapos po dapat every card may accountable pong person. Hindi po pwedeng ibenta ito ng bultuhan. Yan din ang sabi ni Senator Grace Poe, ang main sponsor ng SIM registration law. Halatang halata ay ang implementasyon, hindi nagagawa, hindi nahuhuli kaagad itong mga ito. Katulad niyan sa Facebook, ano ba naman yung tahakin sila, di ba? Merong mag-post na bibili, tapos ihulihin sila. Pwede naman magawa yun eh. Kung meron talagang political will or determination, pwede nating tanungin ng NTC sa susunod na interview kung meron na ba silang nakasuhan. Kasi alam naman natin kahit na may magaganda yung batas natin o yung mga parusa ay mabigat, kung wala namang nahuhuli, wala namang matatakot. Sinubukan namin kunin ang panig ng National Telecommunications Commission o NTC pero wala pa silang tugon. Nauna nang nangako ang NTC na tututukan nila ang mga isyu kaugnay sa mga insidente ng scamming. Bagamat aminado silang ang SIM registration ay hindi raw silver bullet o nag-iisang garantisadong solusyon para matigil ang messaging scams. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.